Tara, kwentuhan tayo tungkol sa adventure ng pagiging magulang, lalo na kapag lumalaki na ang ating mga chikiting. Alam mo ba, pag mas lumalaki na sila, parang may sarili silang mundo. Bigla-bigla na lang silang magta-tantrums, minsan hindi sumusunod sa atin, at kung ano-ano pa. Sobrang challenging, di ba? Pero chill ka lang. May mga tips tayo mula sa mga eksperto kung paano natin sila madidisiplina ng may kasamang pagmamahal. Una, ang disiplina dapat laging may halong pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pagpipilit sa kanila na gawin ang gusto natin, kundi sa paggabay sa kanila para sa kanilang ikabubuti. At syempre, after ng disciplinary action, iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila, pwede sa pamamagitan ng isang mahigpit na yakap. Pangalawa, tandaan natin, walang bata na pinanganak na pasaway. Kahit minsan, mukhang testing the water sila sa kalokohan, hindi ibig sabihin na masama na silang tao. Kaya kung napapansin mong lagi mong tinatawag ang anak mo na makulit or pasaway, baka magandang idea na itigil mo na yun. Focus tayo sa pag-explain sa kanila kung saan sila nagkamali, hindi sa pag-label sa kanila. Pangatlo, kailangan nating intindihin ang ating mga anak. Minsan, yung mga pagtataray nila, may dahilan yan. Baka stress sila, gutom o pagod. Hindi lang naman sa atin nangyayari yun, di ba? Kaya, importante na maging patient tayo at alamin kung ano ba talaga ang root cause ng kanilang pag-uugali. Pang-apat, mag-set tayo ng mga rules sa bahay. Alam mo yon, yung iba, masyadong chill, hinahayaan lang ang kids na gawin kahit ano. Pero, alam nyo ba, mas kailangan ng mga bata ng structure at boundaries. Pag walang clear na guidelines, baka mahirapan sila mag-adjust in the future. Kaya, mahalaga na maaga pa lang, ituro na natin sa kanila ang tama at mali. Panglima, at medyo mainit na usapin ito, ang pagpalo ba ay okay o hindi? Alam nyo, marami sa atin lumaki na pinalo. Akala natin, effective siya kasi yun ang nakasanayan. Pero, mga kapamilya, ang sabi ng mga eksperto, ang pagpalo may masamang epekto sa isip at personalidad ng mga bata. Based sa research, yung mga batang pinalo mas prone sa depression, drug use, at matinding galit paglaki nila. Sabi nga nila, maraming paraan para magturo ng leksyon. Kung feeling mo, wala nang ibang choice at kailangang paluin, siguraduhin na hindi mo ito gagawin ng galit. Pero, bago yan, subukan muna natin ang ibang strategies sa pagdisiplina. Tandaan, ang goal natin, hindi lang para makinig sila ngayon, kundi para matuto sila ng tamang asal para sa kanilang kinabukasan. Mahirap pero kaya natin ito. Pang-anim, usapang time out naman. Alam nyo ba, effective daw ito para sa mga bata na 2 taon pataas. Ang sabi ng mga expert, 1 minuto per year of age ang magandang rule. So, kung 2 years old na ang anak mo, 2 minuto siya sa quiet corner. Kung 4 na taon, 4 na minuto naman. Ito'y para magkaroon sila ng oras para mag-isip at pakalmahin ang kanilang mga sarili. Pang-7, sa mga mas bata naman, tulad ng mga sanggol, iba ang diskarte. Kailangan natin silang i-divert or aliwin para hindi sila mag-meltdown. Pwede mong subukan yung pag-play ng games, kanta, or kahit anong makakapagpasaya sa kanila. Sa ganitong paraan, nadidistract sila mula sa pagiging upset at natututo rin silang mag-handle ng emotions nila in a positive way. So, mga mommies at daddies, iba-iba ang approach depende sa edad at sitwasyon, pero ang importante, laging may love at understanding sa lahat ng ating ginagawa.